Hong Kong, napakaraming Jollibee. Mag-Jollibee ho muna kayo. Singilin natin itong vice ganda na binastos si Tatay Digong. Konting sakripisyo po ho. Konting sakripisyo. In fact, I think, if you will heed my pakiusap, kung pakikinggan po nyo at susundin ang aking pakiusap, hindi po ito sakripisyo, baka makabuti pa po sa atin ito. Kumain na lang po tayo ng pagkain gawa sa bahay. Wag na muna yung McDonald's po muna tayo. Iwasan natin yung McDonald's. Kung hindi natin kaya, lumipat po tayo kay Jollibee, kay Andox, Davao, yung Waxis. Huwag tayong mag-McDonald's. Ipakita natin, total kinutya ang bawat Duterte diehard supporters. Hindi lamang po si Tatay Digong, hindi lamang po yung pamilya Duterte. Hindi lamang po yung mga Bisaya. Hindi lamang po yung mga taga Mindanao. Hindi lamang po yung mga taga Luzon. Hindi lamang po yung mga nagbabanat buto, nagpapakahirap dyan sa ibang bansa, mga overseas Filipino workers at Filipino migrants. Boycottin po natin lahat ng palabas ni Vice Ganda. Boycottin po natin ang McDonald's hanggat hindi siya inilalaglag at inuhuhulog ng McDonald's. Hanggat hindi siya humihingi ng public at sincere apology. Alam ho ninyo, I feel strongly about this call to boycott Vice Ganda at lahat ng kanyang produkto. Hindi naman natin maiwasan yung iba dahil hindi naman siya yan kumikita lang siya Diba? Pero yung McDonald's, kaya po nating iwasan yan. Binastos ang isang dati nating leader na mahal ng sambayan ng Pilipino. Ano akala mo, Vice Ganda? Higit kang mahal ng Pilipino kesa kay Tatay Digong? Subukan natin. Bakit hindi ka magpakulong at tingnan mo kung magkakaroon ng malawakang kilos protesta hindi lamang sa loob ng Pilipinas kundi pati sa labas ng Pilipinas na mananawagang palayain ka. Subukan mo. Pero yung ginawa mo, you have crossed that very, very red line. Binastos mo si Tatay Digong. Para lang sa kaalaman mo, nang tumaas-taas din naman ang level ng iyong pampublikong diskurso, si Pangulong Duterte ay kinidnap. Hindi siya maaaring sabihing inaresto dahil walang arrest warrant. Hindi mo rin pwedeng sabihin para sa iyong karagdagang kaalaman at iangat natin ang iyong kamulatan sa usaping panlipunan. Hindi lang yung winawalang hiya mo si Tatay Digong. Kanya siya narariyan ay siya'y kinidnap. Siya ay iginawang alay at inihandog ng sarili nating gobyerno, ang administrasyon ni Bongbong Marcos, sa kamay ng mga naglalaway na banyaga. Makinig ka dito sa ganitong ugnayan, direktang ugnayan, nang sa ganoon bago ka magmambastos ng leader ng ating bansa na pinakamamahal ng Pilipino kahit wala na sa pwesto pagkatapos ng kanyang termino, bago ka mambastos ng isang nakatatanda, ng isang senior citizen, mag-isip-isip ka muna. Kaya ang aking panawagan, nakikiusap po ako, konting sakripisyo pa, mga kasamahan ko sa bayan ng Maisog. Ang hakbang ng Maisog, yung ating mga kasamahan, sa DDS, kinutya po tayo ni Vice Ganda. Sa lahat ng taga Mindanao, lalong-lalo na sa Davao City, sa lahat ng mga Visayas, diyan sa Visayas region, at sa Luzon, sa lahat ng Pilipino, saan man pong bahagi ng mundo, i-boycott po natin si Vice Ganda, i-boycott po natin ang McDonald's. Hindi po kalabisan ang aking pakiusap sa inyo. Ipakita natin ang ating pagkondena sa pambabastos ni Vice Ganda kay Tatay Digong. Nanawagan po ako sa inyong lahat, ating mga kasamahan sa Kingdom of Jesus Christ, ating mga kasamahan sa Iglesia ni Cristo, binastos po ang ating mahal na senador, si Senador Rodante Kadante Marcoleta. Wala naman siyang pakialam doon sa ginagawang show nitong Vice Ganda. Total gusto mong magpapansin,
Total gusto mong sumikat, heto sa aking plataforma, higit ka pa naming pasisikatin, pati ang McDonald's. Wag ho kayong kakain ng McDonald's hanggat si Vice Ganda ay associated sa McDonald's. Doon muna tayo sa sariling atin. Jollibee, Andox, dyan sa Davao City, may Waxis. Talikuran ho muna natin yan. Mahirap naman, iniinsulto na ang ating Tatay Digong. Iniinsulto na, kinidnap na nga, ipiniit ng walang sala, ipiniit ng walang kaso. Binababoy pa ni Vice Ganda. Ipakita natin. Yung nanay po, lumalabas daw yung nanay, wag yung nanay. Ipakita natin kay Vice Ganda na tayo ay marunong rumispeto sa nakatatanda. Marunong kaming rumispeto, pero ikaw, wala ka. Walang matututunan sa iyo ang kabataan. Bastos ka. Bastos ka. Dito po muna tayo sa ihuhulog. Alam mo ninyo, yung sitwasyon ni Congressman Saldico ay walang pinagkaiba sa sitwasyon noon. Kung matatandaan nyo, this is recent history. And I'm sure marirecall ninyo. Di ba? Si Janet Napoles. Di ba yung PDAF? Yung ganito rin parehong-pareho. Binago lang yung mekanismo ng pagnanakaw sa kabanating mga Pilipino. Si Janet Napoles, untouchable nung kapanahunan niya. Hindi mo paaaring magagalawin yan. Di ba, no, sinabi nga niya, pag ako kinantinin niyo, babagsak ang gobyerno ni Noynoy Aquino. Ni dating Pangulong Noynoy Aquino, di ba yan yung mga kataga na binibitawan ni binibining Janet Napoles nung kapanahunan niya. Subalit ano nangyari? Nung mainit na yung issue ng pork barrel, nagrarally din po ang Pilipino, yung kagaya po ng aming grupo, yung Quezon City Trial Lawyers League, we participated yung rally kontra sa baboy, yung kontra pork barrel. Sumali po yung Quezon City Trial Lawyers League diyan sa rally sa Rizal Park. Nandun po ang mga opisyal at miyembro ng Quezon City Trial Lawyers League. Sumali po tayo sa pagkilos. Wala pong pinagkaiba yan. In fact, sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Martin Romualdez, at ni Congressman Saldico, dating chairman ng appropriation, minaster po nila, pinilit nilang minaster kung paano maiwasan yung prohibition ng PDAF. No? Pinalawak nila at nauwi nga, ito talaga tinira. Linapastangan ang ating taunang national budget. Lalong-lalo na yung most corrupt ever 2025 national budget. Si Saldico, yung dating chairman ng Committee on Appropriation, kung hindi mo pa nakikita ang linaw-linaw na, kung hindi mo pa nararamdaman, amin kang gagabayan. Kung hindi ka pa ihuhulog, baka nahulog ka na. Or in the reverse, kung hindi ka pa inihuhulog o kung hindi ka pa hulog, ihuhulog ka na. Paliwanag ko. Kumpara ninyo yung panahon ng Janet Napoles na ngayon ay nakapiit. Di ba? Dahil sa PDAF. Kumpara nyo yung panahon niya at yung mga kaganapan ngayon pagdating po sa korupsyon, sa kurakot, sa pagnanakaw, sa anomalya. Pareho po mas malala pa nga yung ngayon. Kung yung Janet Napoles na matapang na nagsabi noon, hindi nyo ako pwedeng kantiin. Untouchable ako. Babagsak ang gobyerno pag ako'y hinipo ninyo. O ano hong nangyari? Laglag. Nakakulong. Convicted. Si Saldico, hindi malayo po ito. Bakit? Meron po akong nabasang isang nagsisirculate sa online. Kitang-kita naman po Malinaw na malinaw. Hindi po ito yung Jin. May nag-message. Malinaw na malinaw. Hindi po siya hari. Malinaw na malinaw, ilalaglag. Ilalaglag kung hindi pa inilaglag na, iuhulog kung hindi pa hulog na si Congressman Saldico. Sabi po nung nag-post sa isang umiikot na post sa social media, para lang may kredito doon sa nag-post, yung Cesar Rio Pascual. I have to mention him
we have to give credit where credit is due. Hindi naman po tayo hijacker o magnanakaw ng mga ideya. No? Yung Cesar Rio Pascual, magandang tanghali po sa inyo kung nasa Pilipinas man kayo. Ang nakasulat sa kanya, Puno, si Congressman Ronnie Puno po ito, reveals Escudero, Ko, and Po. Si Ko, si Saldi Ko, si Po, si Grace Po, si Senadora, made changes in the proposed national budget. Si Congressman Puno, obviously, was referring to the 2025 national budget. Para lang po magabayan kayo, si Ronnie Puno po ay hindi congressman at miyembro ng 19th Congress. Hindi po siya miyembro, kakapanalo lang po niya at ngayon lamang po siya bahagi ng Kongreso, yung 20th Congress. Huwag po natin pakaunahan. Ang sabi po nung post ni Ginoong Cesar Rio Pascual, again, I have to make it very, very clear yung attribution sapagkat post niya ho talaga ito. Hindi po tayo magnanakaw ng ideya, lalo na ng pera ng mga Pilipino. Ang sabi po niya, Ronnie Puno revealed a small BICAM committee. Ito rin po yung align po ito sa naging pahayag ni Congressman Toby Tiangco. Yung sinabi niya na bukod sa BICAM, may small committee pa na nagde-design, nagtatapos, nagfa-finalize ng ating taunang budget. Ronnie Puno revealed a small BICAM committee made the controversial changes. Maliho yung controversial. Made the illegal, unconstitutional, and anomalous changes to the 2025 national budget. Meron pa po siyang sinabi, conclusion po ito, di lang malinaw sa pagkakasulat nung nag-post, kung conclusion niya o conclusion po ito ni Congressman Ronnie Puno. Ang sabi po niya, in the end, the budget swelled from, lumaki po yung budget, from 6.18 trillion, ito na nga po, nauwi tayo, 6.325 trillion pesos budget for 2025. Boycottin po natin muna McDonald's kahit kayo nandiyan sa London dahil po sa pambabastos ni Vice Ganda kay Pangulong Duterte. Boycottin po muna natin yan. Huwag po tayong mag-McDonald po tayo. Jollibee muna. Andox, Waxis, yung medyo may konting budget, pwede pong Shake Shack. Huwag lang po McDonald's, boycottin po natin. Mga taga Davao, iwasan po nyo kahit kape sa McCafe. Huwag ho kayong katatangkilig. So in the end, sabi niya, lumobo po yung budget. From 6.18 trillion, naging 6.325. Pero may conclusion po siya rito na tanging si Zaldico, si Escudero, at si Po, term nito, Ko, Escudero, at Po, ang nag-finalize nito. Alam mo ninyo, kung ito ay conclusion ni Congressman Ronnie Puno, respectfully to the good congressman, ito po ay hearsay. Hindi niya pwedeng absueltuin si Martin Romualdez sa maanumalyang 2025 national budget. Siya po ang speaker At pakikita ko po muli sa inyo. Yung mga dokumento, by the way, nais kong batiin, shout out sa ating maisog na kasama, si Congressman Isidro Sid Ungab. Check nyo po yung kanyang Facebook page. Meron po siyang post kaninang umaga. Ipinakita niya muli yung kopya ng Bicameral Conference Committee report na amin pong inilahad, ipinakita at yun po yung basehan ng aming petisyon na nakabimbin hanggang sa ngayon sa Korte Suprema. Dahil nga po, merong 13 pages containing 28 items na blanco. BICAM na po ito BICAM report na silyado. Aprobado po ito, ratipikado, pirmado at ifinail. Diyan po sa Bills and Index section ng House of Representatives. Ibig sabihin, tapos na. So, check nyo rin po pagkatapos po ng ating pag-live yung pahina ni Congressman Sid Ungab. Maraming salamat sa patuloy na paglalaban at pagpanig sa sambayan ng Pilipino. Mabuhay ka, Congressman Sid Ungab. Ang mga tindig nito ang dapat maging senador din.
O dili kaya, ito ang nararapat maging sekretaryo ng DBM. Pagka ang itsura ng sekretaryo ng DBM ay kagaya ni Congressman Sid Ungab, na hindi niyo po matatawaran ng integridad, hindi lulusot ang tongpats dito. Hindi po lulusot ang korupsyon dito. But anyway, in his time, in our Creator's time, gaganda ang Pilipinas basta't meron pang mga tao. May pag-asa pa ho tayo. Andyan si Congressman Sid Ungab sa mababang kapulungan. Nandyan yung Dante Marcoleta sa Senado, si Senador Dante Marcoleta, na binastusuyan yung ating mga kapatid na kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Binastos po ni Vice Ganda si Senador Dante Marcoleta. Kaya oras po ng pananghalian, tiis-tiis po tayo. Ang dami namang manok dyan Ang dami namang hamburger dyan Ang dami namang pwedeng pagkapihan dyan. Iwas po muna tayo sa McDonald's. McDonald's po tayo, McDonald's. Huwag ho tayong mag-McDonald's hanggat hindi nagbibigay ng sincero at publikong apology ang si Vice Ganda at hanggat siya ang endorser ng McDonald's. Mag-Jollibee ho kayo, mag-Andox po kayo, mag-Waxis po kayo. Yung nakakaluwag-luwag ay may masarap po yung Shake Shack. Yung McDonald's, wala po yan. O kaya, bumili po kayo ng pandesal sa pinakamalapit na bakery. Mas malusog po sa katawan yun. At hanapan na lang natin ng palaman. No? So yun nga ho, hindi pa pwedeng ang maglilinis sa partisipasyon ni Martin Romualdez ay si Congressman Ronnie Puno. Bakit? Sapagkat lahat ng kanyang nalalaman at sasabihin patungkol sa naganap doon sa maanumalyang Bicameral Conference Committee at kung kaninong makakating kamay ang naglagay ng mga halaga doon sa blankong items, 28 items blanco po lahat dyan sa Bicameral Conference Committee report, na ratified, approved, signed, and filed. Yun po ang dapat managot. Hindi po si Ronnie Puno ang authority para linisin, iiwas, absueltuhin si Martin Romualdez. Bakit? Hindi pa po siya congressman noon. Hindi po siya bahagi ng 19th Congress. Bahagi lamang po siya nung bagong kongreso, yung 28th Congress. But yung nalalaman at ikinikwento niya ho ngayon at inaabsuelto si Martin Romualdez, hearsay po iyan. Chismis po iyan. Sa usapang kalsada, marites po iyan. Wala po iyang pundasyon sa ilalim ng batas, wala po iyang basis, wala po yan. Chismis po yan, hearsay po iyan, wala pong basis yan. Ano ho ang ating prueba? Pakikita ko po muli, yung kopya, ulitin ko pinakita na po ito ni Congressman Sid sa kanyang pahina ngayon. Pakicheck niyo po. Ito po yung pabalat o yung cover page nung Bicameral Conference Committee report. Pirmado po ito. Pirmado. Makikita natin dito na ito po ay pinirmahan ng mga personalidad na nababanggit ni mismong Congressman Ronnie Puno. Tama naman siya. Pirmado po ito ni Saldico. Pirmado po ito ni Grace Po. No? Ibig sabihin, final na po ito. Kahit may blanco, pinagbotohan po ito, ratified po ito, signed po ito, approved po ito, at filed po ito sa Bills and Index section ng House of Representatives. Tama rin po siya. Pirmado po ito. Yung ilalim po, pirmado nung kanyang pinatutukuyan na si Senador Chis Escudero, ang Pangulo ng ating Senado. Pirmado po yan. No? Kaya so yung nasabi natin, hearsay o chismis ang pag-absuelto o paglilinis ni Congressman Ronnie Puno ng Antipolo kay Speaker Martin Romualdez. Kaya po natin ito itinatama sapagkat kagaya po ng aking sinasabi, ang advokasya natin ay accountability, ay transparency. Hindi ho pwede, natatandaan ho ninyo nung Wednesday, nung tayo po ay nagkaroon ng isa pang edisyon ng ating direktang ugnayan sa inyo.
Sinabi ko ang istratahiya ng mga nasa administrasyon at ng mga nagtatakip ng maanumalyang 2025 national budget ay yung tinatawag kong 4D. 4D, hindi po 4P, sa 4D. Arang pelikula, 4D, malinaw na malinaw. Yan po yung discredit, dinidiscredit. Yan po yung deny. Dine-deny yung participation ng Martin Romualdez using another congressman. Unfortunately, it will not fly, it will not work, it will not hold water because yung congressman na nag-absuelto kay Martin Romualdez, hindi po bahagi ng 19th Congress. Wala po siya sa Kongreso. Wala po siya sa Kongreso. Ipinakita ko po yung dokumento. At ang bahagi ng 4D ay yung deflect. Dinideflect. Naghahanap ng deflection para hindi sila mapuruhan. Inililihis yung mahalagang usaping panlipunan kagaya ng maanumalyang 2025 national budget. At yung panguli, demolish. Kitang-kita naman may ongoing demolition kay Senate President Chis Escudero. Hindi ulitin ko wala kaming diferensya ni Senate President Chis Escudero, magkakilala po kami. Pero hindi po kami magkaibigan kalabisan na ang kining kong kaibigan ko siya dahil hindi naman talaga. Pero hindi po kami magkaaway. Linalagay ko lamang po sa tamang konteksto dahil wala naman po akong obligasyong ipagtanggol siya. Akin lamang, ang sinasabi ko, malinaw na malinaw, yung 4D na kanilang strategiya pagdating po sa communication at pagtatakip ng mga anomalya sa Marcos administration is in full swing and in full display. 4D, discredit, deny, deflect, demolish. Kaya lang, hindi pwede na absueltuhin ng isang hindi naman bahagi ng 19th Congress yung speaker noon at speaker pa rin hanggang ngayon ng 20th Congress. Bakit? Hearsay po iyon. Chismis. Opinion lang niya siguro yun. Kuro-kuro. Analysis. Pero hindi po iyon maituturing na mayroong even a persuasive effect. Kanya tama po si Congressman Sid Ungab. Ang sabi niya, kung iimbestigahan talaga yung anomalya sa flood control funds, hindi pwede na ang mababang kapulungan ang mangunguna. O hindi pwedeng ang mababang kapulungan ay bahagi ng investigasyon sapagkat lutong Macau ang mangyayari po dyan. Gigisahin tayo sa sarili nating mantika kung sila-sila lang ang mag-iimbestigahan. Wala pa nga pong investigasyon clear na si Martin Romualdez. Bakit ko sinasabi? Alam naman natin walang mangyayari sa mababang kapulungan ng 19th Congress nang walang approval ni Martin Romualdez bilang speaker or leader ng mababang kapulungan. Ganon din ngayon. Siya yung speaker the all-powerful speaker of the House. Paano po natin sasabihin walang kinalaman? Nung kami po ay nag-file ng kaso, para po din klaro, dahil nag-uusap po tayo dito ng hearsay, meron po kasi tayong final na kaso, di po ba? Sa Korte Suprema, ito po yan. Naka-receive po yan. Receive ng Korte Suprema. Ayan yung stamp. So meron po tayong nakabinbin na kaso, final po natin ito noong January 27. At ito nga po dahil yung maanumalyang 2025 national budget. Pinakita naman natin Again, nag-post po sa kanyang pahina si Congressman Sid Ungab nung mga dokumento ng 13 pages, 28 items blanco, diyan po sa final, ratified, approved, signed, and filed 2025 Bicameral Conference Committee Report. Blanco po yan, pakisilip niyo po yung kanyang pahina mamaya as your cross-reference. At ito po yung pagpapatunay ng pinag-usapan po natin dito, live case po ito. Kaya lang, hindi tayo pwedeng manahimik kasi po sa kagalang-galang nating Korte Suprema, hanggat hindi na po papunin nyo ina-actionan ito, kitang-kita naman, 4D ang strategiya ng administrasyon. Discredit. Kayo nga po, Korte Suprema, dinidiscredit dahil binigyan nyo ng dismissal, unanimous vote, yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya sana sa kasong ito ay muli ninyong ipakita at ipamalas yung tinatawag nating judicial activism of the Supreme Court. Huwag ho tayo magpa-discredit.
Huwag tayo magpagamit at tayo yung gagamiting deflection, kayong ginagamit na deflection, at huwag din tayo lalo papayag magpa-demolish. So kaya natin ito linilinaw. No, hindi po pwedeng ma-absuelto this early si Martin Romualdez. Prueba. Nag-request po kami nung enrolled bill. Kasi pag may discrepancy doon sa GAA o yung national budget na napirmahan at pinirmahan ng Pangulo ni Bongbong Marcos, ang ating pong ibabangga supposedly para konsultahin at ang mananaig in case of contradiction doon sa linalaman, doon sa teksto, doon sa figure, doon sa amount, ay yung tinatawag na enrolled bill. No? Humingi po tayo ng kopya ng enrolled bill. Ito po yung kopya ng enrolled bill. Certified po ito Ito po yung certification. Lapit ko para makita ninyo. Certified po yan. Ito, yung kopya ng enrolled bill. Certified po yan. Pirmado. No? Certified po ito ng House of Representatives, Legislative, Archive, and Museum Management Office. No? Each and every page. Kaya po namin sinasabi na talagang sinalaula itong 2025 national budget. So, I am not sorry for the term. Hihingi lang ako na excuse. Excuse me for my French. Tinarantado po talaga yung 2025 national budget. Yung enrolled bill, final po nila, walang pirma. Dapat po yung enrolled bill, no, pipilitin kong ibaba po yung yung technicality nito. Yung enrolled bill dapat po pirmado ng Senate President, pirmado ng House of Representatives Speaker, si Martin Romualdez po yan, si Secretary of the Senate, at ito pong Secretary General. Ito po yung dahilan kung bakit na-dismissan ng kaso yung mga kongresista dahil nag-astang congressman po ito Inipit niya yung yung tatlong impeachment at pinatakbo niya yung fourth. So ito pong tong apat, dapat po yan may pirma. Si Bongbong Marcos, yung Pangulo, wala po dapat pirma yan. Kasi nga po yung enrolled bill pa lang ho yun. Pagka ito po'y pinirmahan, yung enrolled bill yung po yung dinadala sa Malacanang para pirmahan ng Pangulo. Dapat po yan, pirmado ng apat, ito talaga walang pirma. Dahil ang option ng Pangulo, pwede niyang pirmahan, i-approve niya, o i-veto niya in whole, or i-veto niya in part. No? Sertipikado rin po yan pirmado. Para lang din alam ninyo. So, hindi maaring ignorante si Martin Romualdez dito sa maanumalyang 2025 national budget. No? Hindi pwedeng absueltuhin siya ng isang tao na hindi naman bahagi ng 19th Congress. Bukod pa ho riyan, hindi ko lang umaanap yung isa kong sulat, pero yung tugon po, ako po ay sumulat sa Senado at sa mababang kapulungan noong February pa of this year. Dahil natatandaan po ninyo, yung isa sa mga very active na nagtatanggol noon na typographical error lang daw po yung mga blanco sa maanumalyang 2025 Bicameral Conference Committee report, inilaglag niya. Laglagan ito, Saldi ko, ihuhulog ka rin, maniwala ka sa akin. Nung una, bahagi ka pa nung inyong grupo, nung inyong sindikato, yung inyong mafia ng pondo ng pera ng Pilipino. Ang inilalaglag ninyo para to help you recall, ang inilalaglag ninyo, ang direksyon ho nila, ibinubuntong ang sisi sa mga miyembro, yung matitino, mararangal na empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan na ang tanging pagkakasala dahil mga magagaling sila at old-timer at maalam sa tamang proseso ng budget, naging bahagi sila ng technical working group. Di ba? Yun ang inilalaglag nila Yun po yung direksyon nila nung una. So kung kasalanan ng technical working group, minarapat ko pong sumulat at hingin yung listahan. Pareho sa Senado at sa mababang kapulungan. Can you please furnish us or furnish me a list of the employees of the Senate, the employees of the House
na bahagi ng technical working group. At lininaw ko rin po ito sa mga empleyado ng Senado at mababang kapulungan. Hindi po kayo yung aming papanagutin. Binubuo lang po namin yung kaso para hindi rin mahirapan ang Korte Suprema at ang ating mga mahal na maestrado. Sumulat po tayo dyan. Anong buwan na po ngayon? Sumagot po noong February 25, 2025, ang Senado. Sumulat po sila eh. Sa lang po sulat nila, ang Senado. Pero ang Kongreso, yung mababang kapulungan, hindi ho talaga. Siga talaga. Hindi ho sumagot. Ang